Hello! Welcome sa ating channel, Phil TV. Ngayon, nagbabalik naman ako sa inyo. At ito, ang tawag natin ay Egyptian rice. At ngayon, hinugasan ko na yung Egyptian rice at i-steam natin ng 5 minuto yung rice natin. At ngayon, naghanda na din ako ng 3 potato at ini-slice ko na hindi masyadong maliit na size. And of course, naghanda na din ako ng garlic. 9 pieces yung garlic. Ito, ang tawag natin ito ay vermicelli pasta. Vermicelli pasta. In Arabic, it's balalit. Balalit. At of course, at ngayon, tapos na natin yung batat na slice at hinugasan na natin. At bago ka pa sa channel ko, please subscribe at click the buttons para naman ma-update kita sa sumusunod na may upload ko dito sa ating channel. At ngayon, ang ating bawang ay in-slice natin ng maliit na size. At ito naman ay biniblender ko yung garlic. At ngayon, nilalagyan natin ng kaldero ng cooking oil. Ang ating vermicelli pasta, ang tawag nito ay balalit, ay ating iprito. Kung baga ang ating vermicelli pasta ay ating i-fry hanggang ma-brown ang kulay. Ihalo-halo mo lang at hanggang ma-brown ang kulay. At kailangan din natin yung ang ating apoy ay pahinaan para madahan-dahan pagka-brown ang kulay sa ating vermicelli pasta. At ngayon, ang ating vermicelli pasta ay dagdagan natin ng Knorr cubes. Lagyan natin ng 2 Knorr cubes ang flavor ay chicken. At pagkatapos, ihalo natin. Ang tubig sa ating Egyptian rice ay itatapon natin at pagkatapos ay ilagay natin sa kasama ang vermicelli pasta. Pagkatapos na natin mailagay ang ating Egyptian rice, ay ihalo natin itong 2 ingredients. Pagkatapos ay magpainit po tayo ng tubig para dito sa ating Egyptian rice. At ngayon, lagyan natin ng kaunting asin. Paunti-unting asin lang para hindi maalat yung ating rice na Egyptian rice. At pagkatapos dagdagan din natin ng ground black pepper. Durog na pamintang durog. At pagkatapos ay ihalo natin. At ngayon, kung bago ko pa tapusin ito sa ating pagluluto sa ating Egyptian rice with vermicelli pasta with sauce, ay kung bago ka pa sa channel ko, please subscribe and click the buttons para naman ma-update kita sa sumusunod nang mai-upload ko dito sa ating channel. At ngayon, dagdagan na natin ng mainit na tubig ang ating rice kasi natapos na natin na maihalo lahat. Pakunti-kunti lang din yung tubig para hindi yung rice natin malambot masyado.
At ngayon, prituhin na natin ang ating putito. At ngayon, nagkuha ako ng foil para sa ating i-cover sa ating Egyptian rice with vermicelli pasta. Paluto na ang ating rice pero kailangan din natin i-cover ng foil. At ngayon, tapos natin ang batat. Next na naman tayo para paggawa ng sauce. At ngayon, nilagay ko na yung bawang at isunod ko naman ng butter. At pagkatapos, sinasama ko na rin yung garlic natin. At ating ihalo-halo hanggang matunaw yung butter oil. At ngayon, maghanda po tayo ng isang can na mushroom. At ang mushroom natin ay kailangan hugasan natin. Ang ating sauce para sa Egyptian rice with vermicelli pasta ay napakasimple laman dahil ay putito laman at saka mushroom ang kailangan natin. At ngayon, ito ay kailangan natin na lutuin talaga yung mushroom para hindi medyo matigas. At lagyan din natin ng nor cubes para mas lalong sumarap yung sauce natin para sa ating partner sa Egyptian rice with vermicelli pasta. At itong ating niluluto ay napakasimpleng ingredients laman at sundan lang ninyo ang mga sangkap para makuha-kuha ninyo yung mga dapat natin ihanda para sa ating Egyptian rice with vermicelli pasta with sauce. Ang tawag natin nitong gulay na to ay kesbara sa Arabic. In English is green coriander leaves. At ngayon, patapos na yung sauce natin para sa ating Egyptian rice with vermicelli pasta. Kung nagustuhan mo yung video ko at nagustuhan mo yung mga ingredients ko, please support me and please subscribe and click the buttons para naman ma-update kita sa sumusunod na may upload ko dito sa ating channel. At paki-share naman sa ating video para sa inyong pamilya at kaibigan. Thank you! At ngayon, papatapos na po tayo sa ating ginawang sauce para sa ating Egyptian rice with vermicelli pasta ay itong pag-boil niya ay pakunti-kunti lamang dahil yung apoy natin ay napakahina lamang. At ngayon, dagdagan natin ng kunting asin. Pakunti-kunti lamang para hindi maalat ang resulta sa ating sauce. At ngayon naman ay takpan natin sandali. At ngayon, i-check natin kung okay na ba yung mushroom na medyo malambot-lambot na ba, hindi na ba matigas. Kailangan din natin na i-mix din natin.
At ngayon, magdagdag naman tayo ng ingredients. Ang tawag nito ay mozzarella cheese. Kunting mozzarella cheese lamang ang idagdag natin sa ating sauce. At mag-add naman tayo ng cooking cream. Ang cooking cream, ang ilalagay natin, hindi masyadong madami at hindi din masyadong maliit. Paano lamang, nasa gitna lamang para yung pangtimpla natin ay okay. At imimix natin para ma-mix natin lahat ang mga ingredients nandito sa ating sauce. Pagkatapos na maihalo ay takpan natin ng sandali laman, mga 2 minutes bago natin i-transfer sa ating transparent na bowl. Ang ating Egyptian rice ay luto na po. At ngayon, kailangan natin i-transfer sa ating lagayan kung saan natin ilalagay. At ngayon, tapos na po at naluto ng ating mga ingredients na nandito sa ating sauce, ay itatransfer natin itong sauce dito sa ating transparent bowl. At pagkatapos na transfer natin dito, ay lagyan natin ng kunting mozzarella cheese. At ngayon, pagkatapos natin mailagay ang ating mozzarella cheese sa ating sauce, ay ilalagay naman natin sa ating oven. At lulutuin natin sa loob ng oven hanggang 5 minutes lamang. At ngayon, tapos na po ang ating 5 minuto sa loob ng oven. At ngayon ay i-transfer natin kung saan natin itatransfer ang ating ulam. At of course, yung ating Egyptian rice with vermicelli pasta. At ngayon, patapos na po, kainan na po. Thank you for watching. I hope you're enjoying and I hope you're big help this video for you. Thank you so much and God bless. Kain po tayo guys. Tikman natin yung luto natin. Wow, ang sarap.